Wanted music station ng dekada 80, ang WBL. Tuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang simpilan ng DWBL. Hello, magandang hapon po. Alas 3 ng hapon, pinsan.online po tayo dito sa DWBL 1242 kHz AM radio. Isa na namang Sabado at tayo ngayon, syempre, tuwing nakagawian natin, ang pag-uusapan natin ay ang issues ng mga solo parents. Meron po tayong special host para sa araw na to. Isa po siya sa mga solo parent ambassadors ng National Council for Solo Parents at isa sa mga finalists ng QAsia's binibining Solo Parent Pageant. So, ito po ang ating Pride of Pasig City, si Denise. Magandang hapon! Ayan, so today is November 27, no? Before anything else, no, ako po pala si Denise. So, isa din po akong solo parent at meron po akong full-time job sa ICT industry. Ayan, binabati ko ang aking mga work colleagues sa SMS Global Technologies Incorporated. And I'm also a licensed real estate broker and a certified leasing management specialist. So, marami po akong niraraket. Ganyan po ang solo parent, no? Para mabuhay ang aming mga anak. Ako po ay isa sa mga candidates ng binibining solo parent organized by QAsia and National Council for Solo Parents. Ayan, pinalad po tayo na makapasok sa top 11 finalists. So, I hope na suportahan nyo po kami yung aming event and our coronation night on December 20, 2021. That will be held in Naik, Cavite. Sponsored po ng ating Torres Farm and Resort. Ayan, maraming salamat po sa pagpapaunlak po sa amin ng inyong magandang venue. I'm just a guest host for today. Yan. Good afternoon sa inyo. Good afternoon, Miss Lou. Si Miss Lou po ay isang professional din kagaya ko, no? Pero isa siyang licensed psychometrician. She is also a graduate pala no, ng psychology sa University of the East and currently taking up masteral in psychology at CEU. So, she was also an HR practitioner in the city government of San Juan for 8 years. She's also a solo parent since 2009 to her 3 kids. Presently, siya po ang solo parent president sa San Juan City and kalipi po siya ng different organization supporting different sectors. Let's welcome Miss Lourdes Marinas, or better known as Miss Lou Fidelan. Ayan. Yes. Miss Lou, can you greet our viewers for today and our listeners sa DWBL? Oh, yes. Good afternoon, everybody. Tutukan niyo po itong ating online live interview. Sana madami kayong matutunan sa amin. Okay. So, ano po ba yung i-discuss natin for today, no? So, iha-highlight natin yung solo parenthood journey ni Miss Lou so that it will inspire us na hindi lang porket solo parents tayo, we cannot become successful in life. So, yan yung dadaan na natin, i-run through natin dito sa programa natin or sa episode natin for this afternoon. So, upon checking po your profile, Miss Lou, Yes. I saw there na you are a licensed psychometrician. Yes. So, Yes. ano po ba yon? And paano po kayo napunta from being a psychometrician, napunta kayo sa pagiging public servant? As a psychometrician, no, nag-administer kami ng exam, no, psychological evaluation. Sa neuro din yan, sa krame, ganun, papa-exam ng police, ng security guard. So, sa clinic naman, sa mga overseas. Then, sa private sector yun, no, that time. So, nung nag-apply ako sa City Government of San Juan, so na-hire naman nila ako as a HR Officer 2. So, yun, sa recruitment and selection ako. Then, sa leave administration, so sa government. Pero bago ako mag-enter sa government, may nag-invite sa akin sa solo parent, no? Na tawag dito parang orientation, 2012. So, that time, nagkaroon din ng election. So,
na-elect ako as a president. So medyo na-overwhelmed din ako. Syempre bata pa ako noon. Sabi ko pa ako yung kagad na president. So nung nakita ko naman, so almost 368 pa lang that time, no, yung member ng Solo Parent, way back 2012, no. Then sabi ko, bakit hindi ko to gawa ng programa, no? No, every year since 2012, so nagkaroon na kami ng program until now. Ayun. So, yun pala ang naging journey nyo, no, from being a psychometrician to being a public servant. Bilang isang solo parent po, no, ano po ba yung mga first challenges nyo? Noong stages po ng pagiging solo parent, ano po ba yung pakiramdam? And sa ngayon, ano na po yung mga breakthroughs natin bilang isang solo parent? Oh, yeah. Ang hirap din maging solo parent that time, no, 2019, kapapanganak ko lang sa bunso, no. So, naghiwalay kami na husband ko. So, well, siguro more on nag-read lang ako ng book. So, doon ko nakita yung way of good way na sana ipagpatuloy natin yung buhay natin. Hindi lang kailangan na may partner or kailangan na tayo ng anak natin na asikasuhin natin sila, nandyan tayo. So, naging strong personality ako that time. Syempre, parang iniisip ko, 3 yun, naiwan sa akin. So, ang hirap. So, kailangan natin i-cope up yung mga bagay na hindi maganda. Kasi, syempre, ang apektado dyan yung mga bata. So, kung isipin natin yung sarili natin, paano naman yung mga bata? So, I realized na sana i-focus yung mind ko sa ibang mga busy na trabaho, 'di ba? Para habang busy ka, nawawala yung mga sakit, ganun, sakit sa puso, yung mo yun. So, well, actually naging ko siya 2009 na hiwalay ako, no, tapos pumasok ako sa organization 2012. So, na-enjoy ko naman, doon ko na lang naibuhos. Then hanggang sa nabuo ko nga yung organization na maayos. Ayun, totoo yan, no? Kasi ako, nung naging solo parent din ako, yung first few weeks, grabe yung iyak ko. Grabe yung depression ko. Tipong nagtututbrush lang ako, tumutulo yung luha ko, no? Pero yun nga, hindi titigil ang buhay pag iniwan tayo ng mga taong mahal natin. No, kailangan lumaban tayo kasi may mga anak na umaasa sa atin. So, what I did, yun nga, nagpaka-busy din ako sa work kasi when you're busy kasi you don't have time to dwell on your problems. Mas maganda na busy ka at least nagiging productive ka. And you also get to earn dun sa ginagawa mo para sa magiging mo rin future ng anak mo. Ayan. So, yes. Dun ba sa pagiging solo parent mo, Miss Lou, ano yung pinaka how should I say it? Pinaka matinding challenge na napagdaanan mo bilang isang solo parent? Well, siguro sa work, no? Minsan pagpapasok ka wala kang bantay sa anak mo. So bitbit mo yung baby sa office. Experience ko yun, no? Dala ko yung crib, dala ko yung baby, tapos habang nagpapa-exam ako, nasa gilid siya. So para baka ma-distract yung mga yung mga nag-e-exam. So nilagay ko muna sa kabilang room. So ang hirap, dadalhin mo yung anak mo. Syempre wala ka pang yaya, wala kang pera pang yaya, ganun. Ang hirap, bitbit mo yung anak mo. Yun yung pinaka siguro yung na-experience ko na napakahirap talaga na danas ko that time. So, you're a solo parent na ikaw din yung provider. Kasi ako, yes. Naging solo parent ako, as in, I don't get any financial support from the father of my daughter. So, ganun din po yung nangyari sa inyo, Miss Lou. Yes, ganun. Yun. Very challenging kasi you don't have any choice but to do all the works, no? Bilang isang mommy and sole provider din. Kaya nakakahanga yung mga ganitong klaseng tao na talagang gagawin ng lahat yan para sa anak nila. Bilang isang solo parent of 3 since 2009, yan. How are you able to manage your time po being a solo parent and at the same time a public servant? Number 1, time management. Syempre, yung time mo with your kids, syempre sa work mo, syempre kailangan mo i-balance yan. Especially nung nasa organization ako, no. So hindi lang work at saka yung sa family ko, no. Syempre sa org, medyo 3 hati na yan no. So that time, syempre inaano ko yung mga time ko for kids, for work, and for organization. So nakaset yan. Kunyari, syempre family, Sunday is family day, then Saturday is for my organization day, then Monday to Friday is sa work ko, then
Depende pa yan pag may mga meetings. So, sinusulat ko na lang yung mga days ng meetings ko para organize din yung time natin, no? Para hindi rin sila naiiwanan, hindi rin napapabayaan. So, yun lang yung siguro the best way na pwede nagawa ko then para maayos din ang lahat. Kasi kaya nga nakaabot din tayo ng 9 years. So, sa awa naman Diyos, naging successful naman ang organization at dumami pa sila. Very inspiring, no? Kasi ang hirap mag-balance talaga ng time when you're a solo parent. Kasi na-experience ko din yan na sometimes you really have to sacrifice either your time for your kids or your time dun sa ginagawa mo, sa mga endeavors mo. So minsan, parang ang bigat sa dibdib kapag ang kailangan mong i-sacrifice is your time with your kid. So, Yes. yun na, by the grace of God naman, no, nakakaraos tayo dun sa ganung mga sitwasyon. So, ang next question natin, sa ngayon po ba, marami kasing mga misconception, no, about solo parents. Ano ba yung nakikita nyo na parang number 1 na misconception about solo parent and paano natin i-debunk yun? Para sa kanila kasi solo parent lang yan parang ganun lang, 'di ba? No? So, pero hindi nila na-experience ano ba yung nararamdaman bilang isang solo parent, no? Hindi kami nga pinakawalang benepisyo tapos sana matuunan ng pansin lang tayo. Yun lang naman ang pinaglalaban ko sa ngayon din dito at sana maiba yung yung mga misconception nila about sa solo parent. Yung nagiging misconception ngayon sa isang solo parent, parang walang mararating sa buhay kasi kumbaga parang nasira na, na-ruin na yung family nila. Magandang yung mga katulad natin na nag-succeed na in life. Hindi ko naman sinasabing sobrang successful, pero na nag-succeed in life, ma-inspire sila sa mga pinagdaanan natin na hindi tayo tinag, ayan, sa mga pagsubok ng buhay, kundi lumaban tayo kasi merong mga anak na umaasa sa atin. Ayan. Miss Lou, meron tayong mga sinusulong na mga additional benefits sana for solo parents kasi for the last 20 years, hindi natin masyadong na-enjoy yung benefits ng Solo Parent Welfare Act. For you po ba, ano yung sa tingin nyo po na kailangang ma-amend dun sa existing na natin, benefits na nakukuha natin bilang isang solo parent? Akin lang sa solo parents, sana yung additional age, no? So hanggang 17 lang 17 below. Hirap ng ang hirap ng solo parent na may kolehiyo ka, no? At the age of 21. Actually, meron tayong grade 11 and 12. Medyo mahirap na 'yon. So sana ma-adjust hanggang 21. Kung yun yung gusto ko rin maisulong din sa national, din sa local, sana kasi ang kolehiyo natin umaabot na siguro ng 23 years old, no? Dahil na-add yung grade 10 and grade 11 and 12. So isa yan sa gusto kong ma-add din sa ordinance namin dito sa local, no? Then pangalawa, syempre sana magkaroon ng pantay-pantay at maayos na pamamahagi ng benepisyo sa bawat solo parent, sa bawat LGU. Okay. Personally, ang gusto ko talagang ma-amend, lalo na doon sa may mga maliliit pa na anak, gusto ko ring magkaroon ng discount kasi medyo mabigat din yung milk, diaper. It's something na consumable na everyday kailangan talaga ng mga bata para somehow meron tayong mga nabe-benefit kasi right now ako bilang isang solo parent ang isa lang na nakikita kong na-avail ko is yung 7-day solo parental leave na minsan hindi ko pa ma-avail kasi depende yan sa nature ng work mo. Pag payagan ng boss mo or ng company, hindi ka talaga makaka-avail So ako naniniwala ako na regardless ang reason for being a solo parent, we play important role in the society, no? Tayong mga solo parents, nagpapalaki tayo ng mga next generation, no, na pwedeng maging future leaders, yan, maging pag-asa ng bayan, 'di ba? Very cliche pero totoo 'yun na like si Mayor Vico, yung aming mayor, anak siya ng isang solo parent. So, kung ang isang solo parent physically, mentally and financially capable siya, kasi may mga taong tumutulong sa kanya or sumusuporta sa kanya, magiging maganda yung pagpapalaki ng mga magulang sa mga anak, 'di ba? So yun yung gusto nating mangyari na
yung mga ano ngayon, yung mga solo parent ngayon, maging healthy sila hindi lang physically but mentally, and yun nga financially kaya nilang earn or magtrabaho para maka-earn sila for their kids. Ayan. And so dito kasi sa Philippines, hindi pa inaalaw ang divorce or annulment. Ano po ba yung take nyo dun sa ganung usapin? Well, sa panahon natin kasi ngayon, no, hindi na yan parang lingit sa ibang ano, no, sa ibang bansa dito. Tayo kasi makarelihiyoso tayo no, dito sa Yes. Pilipinas. Hindi, dapat kailangan na magsawa ay magsama ay ganun. Tapos kailangan ayusin niya yan. Alam mo naman mga magulang natin, no, medyo alam mo na yung mga oldies tawag dito. Yung mga payo, no, mga opinion. So, traditional. Yung divorce kasi, depende na lang siguro sa tao yun. So, ako naman siguro, agree na rin ako doon. Sa dami ng solo parent natin ngayon, no? So, million na, no? Pero isa di magandang ano natin yan, mangyayari. Baka every time na lang ikakasal, divorce naman, no? So, well, siguro kailangan pag-aralan lang ng maigi. Ano ba talaga kahinatnan nito pag inano natin itong divorce dito sa ating bansa? Pero syempre, paano ba natin to i-orient ng maayos at ipaunawa sa mga tao? Ano ba yung divorce talaga, no? Annulment, ano ba talaga yung annulment? So, yun. Kasi minsan ang hirap pag solo parent ka, no? Kasal ka. Tapos, syempre, isipin mo, lalo na yung mga yung mga properties mo, yung mga conjugal properties. Paano kasal ako? Paano ganyan? Di ba? Ang hirap magpa-anal, ang hirap so, kailangan, yes, so ma-process. Unlike this divorce, di ba pag direct na tapos na, wala ka na eche-boreche, so yun. Well, sana sana well-oriented lang ang mga tao sa mga ganyang divorce issues. Then yung annulment, syempre, isa rin, number one, masyado rin magastos yan. So, sana, okay naman ako sa divorce, pero syempre, sa nakikita ko, pag nagtatanong ako about that, no, lalo na mga matatanda, parang ayaw nila, hindi, nila yung divorce talaga. So, well, face the reality, no, masyado na madaming solo parent ngayon. So, para na din maayos ang pangalan ng isang solo parent, kung ayaw na talaga dali yung pangalan ng husband niya, ex-husband niya, lalo na pag galit na galit, ano ba yan, nakadikit pa rin. Well, sabi ko, depende rin talaga kung paano mo sila parang pag nag-i-interview ka sa iba. So, iba-iba din ang opinion. So, sabi ko naman, nire-respeto ko ang opinion nyo. Syempre, para malaman din natin, pwede ba ang divorce dito sa Philippines? O mas marami pa talagang ayaw ang divorce. Especially the Catholic Church, no? So, medyo rin sila dyan. Well, so ako okay lang naman. Depende din naman. So, paano natin ipapaliwanag sa mga tao at ipapaunawa ano ba ang kahinatnan if ever na matuloy ang divorce dito sa ating bansa. In short, no, agree kayo. Medyo complicated nga lang yung process. Kayo po ba, Miss Lou, kinasal po kayo? Yes, kasal. Pero civil lang naman. Civil. Di ba pag civil, mas legal? Mas actually, kasi mas mabilis ang annulment, I think, sa civil. Kasi hindi na tayo dadaan sa Rome pa Yung ang pagkasal ka sa church, yung process natin dinadala yung mga papel natin, di ba, sa Rome, yung sabi ko, yun yung tinanong ko rin yun. So, okay na kayo kasi pag sa civil, mas mabilis ang process nyo. Wala na kayong ibang iintindihin pa. Kasi pag sa, kasal kayo sa church, tapos, yun yung matindi, mahirap. So, ang tagal daw ng proseso pag na-approve sa Rome yung yung papel nyo. So, syempre, yun yung pinaka natin, di ba? Catholic Church. Ngayon ko lang nalaman, no, na nakakarating pala ng Rome yung mga documents kapag you want to get annulled. Sana all, no, yung nakakarating ng Rome. But, of course, we don't want to get annulled, no? Kasi ayaw naman natin talagang mangyari na incomplete yung isang family. Pero ang masasabi ko lang, no, even if you're not a complete family, you can still feel complete as long as yung pagmamahalan among the family members napupunan naman. Minsan, pag sobra-sobra yung pagmamahal na nararamdaman mo from your family, hindi mo nahahanapin yung wala. Paramdam natin dun sa mga anak natin na walang kulang sa kanya, na walang mali sa pagiging isang single parent family. Na we can still be happy, we can still feel complete kahit na single parent family tayo belong.
Ako naman personally, no, pagdating sa usaping divorce and annulment, medyo 50-50 yung opinion ko, no? Kasi biblically, hindi talaga siya inaalaw. Except for a certain reason, yung pangangalunya ng isang kapartner mo, inaalaw yon sa Bible. So, ang isa naman is ialaw yung divorce para dun sa mga mag-asawa na may sakitan ng nagaganap. Kasi ibang usapan na yon kapag may physical abuse na nagaganap, nakikita lalo yun ng mga anak natin na hindi maganda sa kanila kasi when they grow up and they want to start their own family, pwedeng madala nila yon na itong bagay na to ay normal lang kasi nakikita ko naman siya araw-araw sa bahay. So, yun yung gusto ko sanang i-allow yung divorce kapag ganun na yung case. Yun. So, meron pa akong question, Miss Lou. Ano po ba yung biggest accomplishment in your career so far as a public servant? Ang biggest accomplishment ko siguro sa loob ng 9 years, no? Napatakbo ko ng maayos ang organisasyon at napalawi ko pa ang magagandang tawag dito ang orientation sa bawat sa kanila. So, nagkaroon pa tayo ng kabataan, kalalakihan, kababaihan, then other organization and sectoral PWDs and senior citizens. So, natutuwa ako kasi syempre nakikita ko yung accomplishment ko na very effective pala ang pagiging liderato ko bilang presidente ng solo parent. So, hindi lang pala ako sa solo parent na nagiging presidente, pero pwede din pala ako sa ganitong sa org. Well, ako ay nagpapasalamat naman syempre kasi sa tiwala nila sa akin bilang presidente ng solo parent, ganun din sa mga ibang organisasyon. Kaya naman sila ay talagang patuloy ko pa rin sinusuportahan sa anumang kanilang pangangailangan at sa abot na rin ng aking maitutulong sa kanila, no. Pag may mga problema, mahilig din ako mag-counsel, no. Kinakausap ko, parang hindi lang kasi pera yung basihan natin para lang makuha mo ang isang tao, no. So, alamin din natin, ano ba yung problema nila, no? Ano ba yung pinaglalaban nila, no? Kailangan nilang may taong makikinig sa kanila at kailangan nila na may parang kaya silang ipaglaban. Ayan. So, ano po ba yung maa-advise nyo sa mga solo parent ngayon na feeling nila parang walang tumutulong sa kanila? Number 1, syempre, lagi tayong lalapit kay God, no? Para gabayan tayo sa araw-araw, no? Patatagan ng ating isip at puso sa araw-araw na hamon na hinaharap natin, no? Pangalawa, huwag tayo masyado umasa sa gobyerno. Minsan kasi, pag ang isip natin nakatuon sa gobyerno ang tulong, hindi tayo kumikilos eh. So, hindi tayo na okay lang kasi may ayuda yung ganun. So, antayin mo na lang yung ayuda. So, pangatlo, kailangan maging resourceful ka, no? So, hindi lang sa gobyerno ka asa, kundi sa sarili mo. Laging nasa sarili mo magsisimula eh. Hindi naman magagaling sa gobyerno o kahit kanino eh. So, kailangan mong i-assess din sarili mo, ano bang kakayanan ko? Kaya ko ba tong gawin? O kaya ko bang ayusin yung sarili ko? Kasi kung hindi mo kaya ayusin ang sarili mo, hindi mo maayos ang pamilya mo. Lalo sa mga anak mo, no? And paano mo sila mapapalaki ng maayos? So, kailangan i-balance mo yung sarili mo. Hindi tayo tututok sa gobyerno lang, hindi tayo tututok sa mga bigay lang. So, maging maging confident tayo sa sarili natin, maging strong tayo sa sarili natin. At syempre, kailangan din natin ng gabay ng Panginoon para naman maging maayos tayo sa araw-araw sa pagharap sa hamon ng buhay natin. No? Well, sana ang ko lang sa mga solo parent, no, maging matatag lang lagi. So, wag na bigyan mas maganda kasi mas marami silang nakakausap na ganito ang anuhin mo, gawin mo. Kasi minsan pag wala silang nakakausap, parang feeling nila walang pakialam ang tao sa kanila, yung mga kaibigan. Pero sa totoo lang, maraming taong gustong ayusin din ang sistema ng solo parent. Alam niyo, para naman lalo na sa pabahay, syempre dapat ang solo parent may pabahay pero hindi rin natutuloy. Syempre baka mamaya mag-asawa daw pag nagkaroon ng bahay. So okay, parang ang 'di ba? So pag nagbigyan ka pa ng bahay baka mag-asawa. So parang 'di ba? So hindi na yung mga ordinansa or sistema kung meron kagad negative thoughts na binibigay, 'di ba? So, sa bagay, ganun talaga ang Pilipino. Gumagawa ka ng maayos, bibigyan ng negatibo rin, no? So, normal na 'yun sa atin. So,
kailangan lang depende sa tatag talaga kung hanggang saan mo paglalaban yung mga gusto mong ibigay sa mga solo parent o sa bawat organisasyon o sa bawat sektor. Yes, that's right. Kasi ang tulong ng gobyerno, it's not an everyday thing, no? Kaya kailangan talaga we decide for ourselves na kailangan ko magkatrabaho. Kasi yung needs ng family ko pang everyday siya. Yung tulong ng gobyerno, ano lang yan, seasonal. Usually nga kapag kapag mag-e-election, aminin na natin yan. So, yun yung Yes. malungkot sa reality. Naalala ko lang, no, nung time na iniwan na kami nung papa ng anak ko. Yun yung parang naging turning point ko. Doon ako nag-decide na walang ibang tutulong sa akin kundi sarili ko. Doon ako nagpaka-busy sa trabaho, sa anak ko. Katulad mo, ginagawa ko din yung dinadala ko yung anak ko sa trabaho. Buti ko papayag naman yung company and I'm very grateful dun sa mga companies na they hire solo parents, no? And they understand yung circumstances ng kagaya namin na sometimes we really need to bring our kids sa work as long as we we are doing our work well. So, yun, kailangan lang maging matatag at madiskarte sa buhay kasi ang gobyerno maraming ibang inaasikaso rin, hindi lang tayong solo parents. We don't want to be selfish naman din na tayo lang yung aasikasuhin. So, kailangan kumikilos din tayo on our own. But yun nga, maganda rin na merong support ng gobyerno when it comes to amending yung Solo Parent Welfare Act kasi yun yung malaking tulong sa lahat ng solo parents na hindi mo na kailangan na maggawa ng kanya-kanyang ordinansa per city. Kasi pag yung national na yung gumawa, applicable to to all the places in the Philippines. So yun yung gusto sana nating mangyari. And siguro last question na to, no? Ayan. So, ano po ba yung maa-advise nyo, Miss Lou? Yun nga, napapansin natin ngayon, no, na medyo iba yung nagiging goal ng mga politicians ngayon. Hindi public service, kundi power. And, power, yes. Ganon, diba? So, ano yung maa-advise nyo na, na sa kanila, yung mga gustong tumakbo for the next election, para magawa nila kung ano ba talaga ang purpose ng bilang isang public servant. Number one, tuparin natin lahat ng pinangako natin sa kababayan natin, no? Maging maging tapat na maglingkod dito sa atin sa kababayan natin. Maging maayos at maging totoong serbisyo ang ibigay natin. Hindi lang puro pangako, hindi lang dahil election andyan yung mga pangako. Tapos pag nanalo sila, napako na yung pangako nila, no? So, magaling tayo mga sweet natin, no? Promises sa mga bawat kababayan natin. Kailangan pakinggan din natin ang hinaing ng bawat tao sa labas. So, kayo nga, pag nag-e-election, lumalabas tayo, di ba? So, inaalam natin. Tapos, pag nakaupo na tayo, wala na. Nandun na lang tayo sa opisina. Do? So, parang, yun ang nakikita ko. Kasi pagdating natin sa election, ang dami nating mga nilalabas na kung ano-ano Ito, pag nanalo ka, wala na So, hindi ka na lalabas So, nandoon na sa katwiran mo, dito na ako, gagawa ko ng batas. So, paano ka gagawa ng isang batas kung hindi mo na-experience? Mas magandang gumawa ka at sumerbisyo ka ng totoo sa kapwa mo para naman ang tiwala sa'yo ay hindi mawala. Tama yun, Miss Lou, no, na kailangan inaalam mo yung mga needs ng mga tao para doon ka magsisimula kung ano yung tulong na pwede mong mai-extend sa kanila. Sana bumaba kayo kung nasaan yung mga taong mas may kailangan sa atin and alamin natin kung ano ba talaga yung mga needs nila. Hindi naman na kailangan financial yung support ba ng government, mga programa, na livelihood programs na pwedeng tumulong sa kanila para hindi na sila maasa sa gobyerno. Kasi pag tinuruan mo sila kung ano yung pwedeng pagkakitaan nila, hindi na sila magiging dependent sa government. Sila na mismo, kaya na nilang maghanap ng trabaho na based doon sa tinatinan nilang mga libreng trainings ng government. Final words na lang po, Miss Lou, bago tayo mag-end ng ating program. Una sa lahat, maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta sa akin. Asahan niyo patuloy kong ang tulong ay ibababa ko para sa kapwa ko sa Nohenyo at lahat ng programa ko ay ibababa ko sa kanila. No? Kay Sir Red, maraming salamat. Pinsan Jos, Miss Denise, and Sir Andrew.
Maraming salamat sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta sa akin, no? Sa mga bawat sektoral at saka organization nandito sa San Juan, pinapasalamatan ko sila sa kanilang patuloy na suporta sa akin dito. So, thank you everyone. It's time to wrap up. Thank you for our lovely guest, Miss Lou, for joining us today and for lending us some of your time. So, this has been your host, Denise. It was a pleasure to be here today and have a great weekend.